Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Gilas, Pilipinas. Ang head coach nga ng Chinese Taipei na isang Italian may matinding sinabi sa Gilas, Pilipinas, samantalang si QMB posible pa kayang makahabol sa FIBA Asia Cup, ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Bukod nga sa makakalaban ng Gilas Pilipinas na New Zealand at gayon na rin ang Iraq, dapat din paghandaan itong Chinese Taipei. Alam naman nating lahat na unti-unti nang lumalago ang kaalaman ng mga kapwa nating Asyano pagdating sa basketball, partikular na itong Chinese Taipei, dahil kung atin ngang babalikan ng mga nakaraang dekada ay tinatalo-talo lamang ng Gilas Pilipinas itong Chinese Taipei at hindi naman nananalo sa ating national team. Ngunit sa mga taon na lumipas ay nagpalakas at lalong gumanda ang naging sistema ng Chinese Taipei, at bukod pa doon ay nagdagdag pa sila ng mga elite players at nag-hire pa ng mga magagaling na foreign coach. Kaya naman ang naging resulta ay lumakas na ang Chinese Taipei at hindi na nakakapagtaka ng tinalo tayo sa third window, at masasabi nating handang-handa na talaga ang Chinese Taipei sa paparating na FIBA Asia Cup. Kaya naman sa ngayon masasabi nating hindi na underdog itong Chinese Taipei at isa na rin sa mga magpapahirap at sakit sa ulo ng Gilas Pilipinas, partikular na dahil kagrupo natin sila sa Group D kasama ang New Zealand at ang Iraq, at dapat talaga mag-focus itong si Coach Tim Cone sa Chinese Taipei upang hindi tayo madalawahan. At bukod pa roon ng kanilang head coach na Italian ay may matinding sinabi sa Gilas Pilipinas. May mga lumalabas kasi na report na sinabi niya nga daw na posible daw muling talunin ng Chinese Taipei ang Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia Cup. Kung atin kasing babalikan ang third window kung saan nagharap nga ang Gilas at Chinese Taipei, ang nangyari kasi ay pinatay talaga tayo sa mga outside shooting o yung mga tirador nila sa labas. Ayan nga ang naging problema ng Gilas Pilipinas dahil yung mga sniper natin ay hindi nga pumapasok ang mga tira sa labas, samantalang ito namang Chinese Taipei ay sobrang loaded na mga shooter pagdating sa labas, at bukod pa doon ay napakaganda ng naging ikot ng bola para sa kanila. Kaya naman ang naging resulta ay tinalo tayo ng Chinese Taipei at hinintay nila yan sa loob ng 8 taon. At ang posible pa ngang maging problema ng Gilas Pilipinas kung sakaling hindi makakapaglaro itong si Justin Brownlee, dahil alam nating lahat na magpasa hanggang ngayon ay wala pang ang hatol ang FIBA kung ilang buwan ba ang kanyang magiging suspension. Ang dasal na lang ng mga Gilas fans ay sana ay makapaglaro pa si Noypi sa FIBA Asia Cup. At isa pang questionable ay itong si Kai Sotto, na alam nating lahat na nagpapagaling pa sa ACL injury, at ayon nga sa report ay 9 to 12 months daw ang recovery ni Kai Sotto. Ngunit hiling ng mga Gilas fans ay sana ay mapaaga ang pagbabalik ni Kai Sotto at makahabol pa sa FIBA Asia Cup. Ngunit kung big man lang ang pag-uusapan ay kailangan talagang kumuha ni Coach Tim Cone ng mga malalaki, at marami ngang nagsasabi na pwede naman daw maglaro itong si QMB kung gugustuhin ng SBP habang nilalakad pa ang kanyang papeles sa FIBA. Dahil kung ating babalikan ang 2017 FIBA Asia Cup na ginanap sa Lebanon, ito ang si Christian Stan Hardinger ang nagsilbing naturalized player ng Gilas Pilipinas, dahil sa mga taon na yun ay hindi nga pwede itong si Andre Blatch. At masasabi nating naging maganda naman ang naging performance ni Christian Stan Hardinger sa Gilas Pilipinas. Kaya naman kung gugustuhin talaga ng SBP ay posibleng maging naturalized player muna itong si QMB sa paparating na FIBA Asia Cup, at lalong lalo na kung hindi na pwede o kung hindi po pwede itong si Justin Brownlee, at talaga namang masusubukan si QMB sa kanyang chemistry sa Gilas Pilipinas.